Dalawang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung saan hindi raw inaalis ang posibilidad na mabuo ang mga ito bilang mga bagong bagyo sa mga susunod na araw. Sa public weather forecast ng PAGASA, huling namataan ang unang low-pressure area sa east-northeast ng extreme northern Luzon, habang ang ikalawa ay nasa silangan ng Mindanao. Sa kasalukuyan, wala pa namang direktang epekto ang dalawang low-pressure area sa alinmang bahagi ng bansa. Samantala, kapag pumasok ng Philippine Area of Responsibility o kahit lumapit sa northern boundary nitong low-pressure area sa east-northeast ng extreme northern Luzon, posible raw nitong hilahin ang southwest monsoon o habagat na maaaring magdulot naman ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Maaari rin daw hatakin ng low-pressure area sa silangan ng Mindanao ang habagat kapag lumapit sa Philippine Area of Responsibility kung saan sa ikalawang bahagi ng susunod na linggo ay magdudulot ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa Western Visayas at Mindanao. Pinag-iingat ang mga residente sa mga nasabing lugar sa posibleng pagbaha o kaya na may pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Bukod dito, inaasahan ding magdadala ang habagat ng medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pulupulong pag-ulan o thunderstorms sa Metro Manila at mga natitirang bahagi ng Luzon. Medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan may kasamang pulupulong pag-ulan o thunderstorms din ang inaasahang mararanasan sa mga natitirang bahagi ng bansa bunsod ng localized thunderstorms. Posible rin daw ang pagbaha o pagguho ng lupa sa nasabing mga lugar tuwing magkakaroon ng malalakas na thunderstorms. Narito ang ulat panahon mula sa weather specialist ng PAGASA. Sa kasalukuyan ay meron tayong dalawang low pressure areas na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. Yung isang LPA ay huling namataan sa east-northeast ng extreme northern Luzon, samantala yung isang LPA pa ay nandito namataan sa silangan ng Mindanao, kung saan ito pong parehong LPA na ito or itong dalawang LPA na ito ay hindi natin inaalis yung posibilidad na maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Ngunit within 24 hours is nananatili pong mababa pa yung chance nito na ma-develop. At ayon po sa ating latest analysis, wala rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit bukas po, posibleng itong LPA na nasa east-northeast ng extreme northern Luzon, kapag po ito ay pumasok sa loob ng ating area of responsibility or mas lumapit lamang dito sa may northern boundary ng PAR, ay posible po nitong bahagyang mahila yung southwest monsoon o habagat, kung saan yung habagat po natin yung nakikita natin magdudulot ng mataas na chance ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Samantala, ito namang LPA na nasa may silangan ng Mindanao, nakikita din po natin na kapag ito ay lumapit dito sa ating area of responsibility, ay posible din po nitong slightly mahila or mahatak itong southwest monsoon o habagat, kung saan posible po by second half of this week is yung habagat natin is magdulot naman ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may western section ng Visayas at Mindanao. So continuous monitoring po tayo. Samantala, sa kasalukuyan po ay habagat pa rin yung umiiral dito naman sa buong bahagi ng Luzon, kung saan ngayong araw ay makakaranas pa rin po tayo ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito yan sa may northern at western section ng northern Luzon. So patuloy pa rin pong mag-ingat yung mga kababayan natin dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST PAGASA sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!